Hi guys, kumusta po at isang mapagpalang araw sa ating lahat. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So ang topic natin sa araw na ito ay magbigay ako ng tips, tutorial, ideas patungkol dito sa car battery. So meron tayong battery dito na 2D. Ang size sa battery na ito ay 2D. Ayan po ang itsura. Ayan. Mabigat na po ito, mahaba. Ito ay 120 ampere hour, 12 volt, low maintenance. Ibig sabihin, di tubig kung tawagin. So itong battery na ito ay wala pang 4 na buwan ang paggamit. At dito rin ito nabili sa akin. Ayan, kung pansinin natin sa kanyang resibo, ayan, pakita ko lang. Ito. Titigan nyo ng mabuti. April 21, 2025 lang siya binili. So, ngayon ang pitsa ay April 7 pa lang, 2025. So, wala pang 4 months ang paggamit sa battery nito. Actually, dalawa po ito. Kita nyo naman sa resibo, dalawang battery po yan kasi dalawang QR code nakalista dito, nakasulat. So, dalawang battery ito. Ito yung isang battery. Ayan. Itong isang battery ay walang problema. Goods pa siya. Goods na goods. Pero, mamaya papakita ko sa inyo na goods siya. I-tester natin. Ito ang may problema. Bagsak na bagsak ito. So, sa madaling salita, ang battery na ito ay may warranty pa ito. Dahil ang warranty nito ay 6 months. So, mag-4 na buwan pa lang. So, pasok pa ito sa warranty ang battery na to. So, atin ngayon itong wawarantihan. Kapag mapatunayan natin na ito ay sira na battery, agad-agad papalitan naman ito ng panibagong battery. Same size po, ganitong size din po. So, una-una na gagawin natin, kumuha tayo ng battery tester or battery analyzer. Nasa sa inyo kung ano po ang gusto nyo. For me, ang aking gagamitin ay itong battery analyzer. Ito. So, ikakabit lang natin dito sa positive. Diyan. Kabit natin siya dyan. At dito naman sa negative. Yeah. So, as you can see ka-master, kung makikita at mapapansin natin, 10.9 or 10.90 volt. O, bumaba siya, 10.88 volt. Ayan. So, kapag ganito na ang voltahe ng ating battery, maaaring may problema na ito, maaaring sira na ito. So, kita nyo na, 10.88 volt. So, next na ating gagawin, kung mapapansin natin itong 6 na takip, may 6 din po na butas niyan. So, atin po yung bubuksan para i-check natin yung kanyang specific gravity o tubig ng isang battery. So, buksan lang natin ito. So, ayan, bukas na po yan. At kumuha po tayo ng tinatawag na hydrometer tester. Ito po ang itsura ng hydrometer na sinasabi ko. Ito po, yan. Ito yung itsura, titigan ng mabuti, ng hydrometer tester kung tawagin. Na kung saan ito ay panukat sa tubig ng battery. So, maguna tayo pagsukat dito. So, unang butas, ang sukat ng tubig ay 1250 or 1.250, which is tumapat sa kulay puti. So, fair po yan, fair. Yan. So, pangalawang butas tayo. So, ang sukat ng tubig ay 1100 or 1.100, which is tumapat sa kulay pula. So, recharge po yan kapag kaganyan. Yan, kita nyo naman dyan. So, dito tayo, pangatlong butas. Ang sukat ng tubig ay 1225 or 1.225, which is tumapat sa kulay puti. So, fair po yan. Fair. Pang-apat na butas tayo. So, ang sukat ng tubig ay 1225 or 1.225, which is tumapat sa kulay puti. So, fair pa rin yan. Fair. Pang-limang butas na tayo. Ang sukat ng tubig ay 1225 or 1.225, which is tumapat sa kulay puti pa rin. So, fair po yan. Fair. Pang-anim na butas na tayo, last but not the least. Ang sukat ng tubig ay 1225 or 1.225, which is tumapat sa kulay puti. So, fair pa rin yan. Fair. So, ang status sa battery na ito ay may isang butas po siyang bumigay na. It means, ibig sabihin, sira po. Ito. Itong butas na ito ang sira. Dahil ito lamang po ang bukod tanging na iba ang sukat ng tubig, ang specific gravity ng tubig na ito. So, ngayon, atin siyang gagamitan ng load tester. Ito po ang itsura ng battery load tester. Ito po ito. Yan. Ito ang itsura ng battery load tester. So, ilo-load test natin siya. Kumuha muna tayo ng flashlight para makita nyo. Ito ang flashlight. Ayan, flashlight natin mamaya.
Pag itong butas na ito ay kumulo, positive na ito ay sira. Kasi ito lang po ang tanging na iba. 1100 po ang sukat nito. So ngayon, kakabit lamang natin ito dito sa negative. Itong isa naman ay sa positive. Yun. Yun. So ayan, pansinin natin dito sa kanyang voltahe. Ayan. Wala na siyang 10 volts. 9.8 volt na lang. Di naman kasi magkaparihas ang reading ng voltahe bawat tester ng battery. So, antayin lang natin, medyo tumaas pa ng tumaas. Baka sasakto ito. Maaring sasakto ito dito sa 10 volt. So, ayan nga, tuluyan na siyang nagsasakto sa 10 volt. So, confirm na 10 volts na lang talaga ang voltahe sa battery na ito. So, ngayon, dito sa DC amps, sa madaling salita ay direct current amperes. Itong araw na ito ay ilulot test natin siya ng 300 ampere or 300 amperes or kahit 250 lang. And then dito sa mga butas na ito, butas ng isang battery, titingnan natin dyan kung may butas dyan na kumukulo. Ibig sabihin, yun po ang sira. So sana maliwanag po sa ating lahat. Dito naman sa direct DC volts, direct current volts, ibig sabihin voltahe ng battery, malamang babagsak na yan dito sa replace na talaga yan, yung araw na ito. Kasi 10 volts na lang. Kasi kung mag 12 volts yan dito or 13 volts, hindi mo basta-basta mapabagsak yan. Kasi maaaring goods pang isang battery. Pero dito sa video na ito ay 10 volts na lamang, positive ito nang babagsak ito. So ito naman ang switch on off. So atin itong iikutin para maglulutis na nga. So tutigan natin ng mabuti. Lulutis na natin, ikutin ko na. Ayan, hindi nga siya umabot off. Tapos dito, kulo tingnan nyo, kumukulo tingnan nyo po, kumukulo yun po ang sira. So patayin na natin. So ayan. So positive na yun po ang sira. So ito po ang switch on off ng battery load tester. So ikutin na natin para mag-umpisa na natin i-load tester itong battery nito. So ayan. So sagad na. Titingnan natin dito kung saan ang kukulo. Ayan, anin na butas. Walang ibang kumukulo. Ayan, wala. Ito lang. Ayan lang, oh. So, positive po na ito ang sira ng butas na to. So, patayin na natin. So, ayan, patay na siya. So, konfirmado po na ito ang sira kasi nakita niyo naman sa actual na ito ang kumukulo. Yung 5 butas ay hindi po kumulo, ito lang ang kumulo. So, konfirmado na sira po itong butas na ito. So, kapag ganito, papalitan na natin to ng panibagong battery. Sa mga nagtatanong kapag ganito ang battery na pasok pa sa warranty, kung meron po bang additional na bayad, ang sagot ko po dyan ay wala. Kahit 5 duling or 50 centavos, wala po kayong ibabayad. Papalitan namin ng panibagong battery kasi ito ay pasok pa sa warranty. So, ngayon, ang next na gagawin natin kasi napatunayan na natin na ito ang sirang butas. So, kailangan natin gumawa ng BDR, Battery Diagnostic Report. Papakita ko sa inyo kung paano gawin.